pagkakamali sa isip, sa salita, sa gawa man sinasadya ko man Panginoon or hindi, Lord Jesus. Hallelujah, nakita sa aking mga mata, Lord, nasambit sa aking bibig, Lord, hindi man maganda, maliit, malaki man, Panginoon, na pagkakamali, Lord. Patawarin mo po ako, Lord. Gawin mo po akong karapat dapat sa oras na ito na makapagbahagi sa inyong salita, Lord God. Hallelujah, lukuban mo po ako ng inyong banal na Espiritu, Lord God, na tanging pumutawi sa aking bibigay, yun lang po ang kalooban mo, Panginoon. Alisin mo mga negatibo, Lord God, lalo na sa aking mga kapatid na makikinig, Lord God. Ito po ay hallelujah, magiging kalakasan sa bawat isa, Panginoon, at bigyan mo pa po kami ng lakas, hallelujah, upang sa ganun, Lord, magpatuloy kami hanggang sa inyong pagbabalik, Lord. Anumang mga hindrances sa oras na ito, sa mga kapatiran namin na pagdating pa lamang, Lord, makarating po sila dito sa God is our strength na safety and sound, Lord God, hallelujah. Ikaw ang mag-bless sa bawat isa, Panginoon, anuman pangangailangan sa aming mga kapatiran, O Lord God, financial problem, Lord God, ikaw po ang mag-provide, hallelujah, or healing man, Panginoon, karamdaman man physically, Lord God, hallelujah, iparanas mo sa kanila, Lord, ang himala na galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah, by the authority of your words and by the power of your name, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. To God be all the glory, mga kapatid. Hallelujah. At clear po ba yung boses ko? Again, hallelujah. Praise God kasi walang nagsalita, no? Siyempre ako nga yung magsalita ngayon, di ba? Magkaway-kaway lang kayo mga kapatid dahil ibig sabihin lang doon na hawak ninyo ang cellphone. Pero kung ang inyong ginagamit po, naka-bluetooth lang kayo dahil may trabaho kayo, okay lang po mga kapatid. Pero kung hawak ang inyong cellphone, pwede na rin po kayong mag-response kahit hindi lang po kayo magsalita. Ayan. Thank you po sa mga nag-response mga kapatid. Amen. Hallelujah. At ang ating topic for today, mga kapatid, tinatapikan po natin na don't compare yourself to others. Bakit nasabi natin ito or bakit ito yung topic or tema natin sa araw na ito? Amen? Sa kasalukuyan ngayon mga kapatid, maraming mga tao nagkumpara. Amen? Maraming nagkumpara-kumpara sa mga tao, kumpara-kumpara. Kumbaga mga kapatid, real talk sa panahon ngayon. Amen? Maraming mga Kristiyano, hallelujah, na mahilig magkumpara. Kinukumpara nila, uy, bakit ganito siya, magaling siya, or bakit ako hindi ganun. Hallelujah. Hallelujah. Ito pong salita dito sa Galatians chapter 3 verse 25 to 29 mga kapatid. Hindi po ito para sa hindi mananampalataya. Ulitin ko po. Ang salitang ito mga kapatid ay para po ito sa atin na nanampalataya na. Para po ito sa atin na may takot na sa Diyos. At para to sa atin, amen, na may alam na. Amen? Praise God. Sabi nga sa ating verse number 1, sabi niya doon mga kapatid, datapwat ngayon, dumating na ang pananampalataya. Amen? Dumating na ang pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Amen? Meron na tayong pananampalataya. Kaya don't compare yourself to other. Amen? Dahil kung lagi nating kinukumpara ang ating sarili mga kapatid, hindi tayo uunsad. Kung lagi nating kinukumpara, for example, dito na lang, hindi ko na lang ilayo mga kapatid, BR, doon sa iba marami. Bakit dito kunti lang kami? Kung laging ganoon yung ating mga iniisip mga kapatid, kinukumpara natin. Amen? Pero sabi nga dito, wala tayong kumpara. Kaya nga, hallelujah, sa example ko po kay Cain at Abel mga kapatid, ito po Bible characters po, example ko po mga kapatid, hallelujah, comparison kill relationship. Amen? When envy and comparison o comparison mga kapatid, kill relationship. Bakit? Mababasa po natin sa Genesis chapter 4, amen? Sa Genesis chapter 4 verse 1 mga kapatid, kinukumpara ni Cain kay Abel ang kanilang handog, di ba mga kapatid? Yun po ang dahilan kung bakit po magkaroon ng comparison sa panahon ngayon. Amen? Doon nagsimula sa ating sa character o sa Bible character na si Cain and Abel mga kapatid. Dahil si Cain nga naman, hallelujah, bahala na yung amo ko kasi rinig na rinig nila ako mga kapatid. No? Hallelujah, praise God, focus lang po ako. Yan. Sa Genesis chapter 4 verse 1 to 16 po yan mga kapatid, no? Hallelujah. Yung naghandog na po si Cain and Abel mga kapatid.
Unang-una, sabi doon sa verse 1, at nakilala na ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako na lalaki sa tulong ng Panginoon. Number 2, at sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. Amen. Ito pong unang anak ni Eva at ni Adan, mga kapatid. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay magbubukid ng tupa. At nangyari nang lumakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Number 4 naman, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ang mga taba ng mga yaon at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Dito po mga kapatid, datapot hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at nag-init na mainit si Cain at namanglaw ang kanyang mukha at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit nag-init at bakit namanglaw ang inyong mukha? Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin, at kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ay maghahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa inyo pahinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang Panginoon niya. Dito mga kapatid, dito na dahil sa galit nga naman ni Abel o ni Cain kay Abel, mga kapatid, dito po siya nagiging namatay, or dahil po namatay ang relasyon nila sa kanyang kapatid at nagkaroon po sila ng comparison. Amen? Kinukumpara niya kasi nga mga kapatid, nasa ating faithfulness paano natin ipagamit ang ating tinatawag na gift para sa ating Panginoon. Kung paano ka lumakad ayon sa iyong pananampalataya. Amen. Kung naghandog ka lang naman ng para sa Panginoon, pero tira-tira yung hinahandog mo, sa tingin mo ba tanggapin ni Lord yan? Amen? Bibigyan lang natin ang Diyos ng tira ng pagpupuri sa Kanya, no? Na mayroon ka pa namang ikakabuga, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dito po mga kapatid, si Cain ay binigyan lang niya ng latang gulay, no? Siyempre, Panginoon pinagbigyan niya, hindi niya. And then naman, ito naman, at yaong sinabi sa Cain sa kanyang kapatid, kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel, na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. Dito niya pinatay si Cain dahil sa comparison, dahil sa envy, nakamatay sa relasyon. Amen? Now, dito naman sa atin mga kapatid ngayon, kung tayo po ay nagkaroon ng envy or comparison, kaya nga, ang sabi sa ating topic, don't compare yourself to others. Amen? Don't compare yourself to others. Bakit ikukumpara mo ang sarili mo sa iba na ikaw ay mayroon ka namang sapat na binigay ng Diyos sa iyo? Mayroon kang kaalaman. Amen. Kaya sa ating buhay mga kapatid, don't compare. Meron po akong lesson or nakikuha dito na 7 po mga kapatid. Number 1 po, application. Speak yourself. We are accountable for our action. Kung ano yung ginagawa natin, accountable po tayo. Amen? What we do or you don't do. Kung ginagawa mo, mga kapatid, para sa Diyos, at binigay mo sa Diyos ang para sa Kanya, at nagpuri ka sa Kanya, binigay mo lahat sa Kanya, wala tayong dapat ikakumpara sa bawat isa, mga kapatid. Amen? Lahat po tayo, may kanya-kanya tayo na blessing mula sa Diyos. Amen. And then sabi nga dito sa Galatians chapter 6, okay.
Punta po tayo sa Galatians, mga kapatid. Galatians chapter 6 verse 4. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkaroon o magkagayon ay magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. For example, ginagawa mo ang nararapat sa Panginoon. Nagpapagamit ka sa NBR, mga kapatid. Wala kang ibang iniisip na purihin ko si Lord. Kaawitan ko si Lord. Hindi man ako magaling umawit, hindi man ako magaling mag-testimony, pero magpasalamat ako sa Diyos. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Balikan natin ang kwento ni Cain at ni Abel, mga kapatid. Dahil si Abel, pinili niya yung mataba at yun po ang hinahandog niya sa Diyos. Kaya yun po ang tinanggap ng ating Panginoon. Kaya huwag nating bigyan ang Diyos ng tira-tira na lang. Amen? Huwag nating bigyan ang Diyos na tira-tira na lang. Dahil hindi talaga niya yan tatanggapin. Example po doon kay Cain na binigay niya, mga kapatid. At nga, sabi nga ni Abel, mga kapatid, or ni Cain, nalungkot siya, mga kapatid. Dahil sa galit niya, dahil sa envy niya, nakapatay siya. Naging murderer po ang ating si Cain, mga kapatid. Siya po ang first murderer in the Bible, mga kapatid. Si Cain. Amen? Siya po ang first murderer. Kaya huwag kayong magtaka kung sa panahon ngayon, merong mga ganitong mga sistema sa tao. Mahilig magkumpara, mahilig magpatas-anay, pero as a Christian, mga kapatid, dito tayo ma-review, no? Mas masaya tayo na may mga taong bumalik sa Diyos. May mga taong mga backslider na nakabalik at ginamit mightily at yung tayo na matagal na, mga kapatid, hallelujah, hindi tayo nagamit kasi minsan, hallelujah, tayo, matagal na ako dyan. Pero kumusta ang puso natin kahit sa tagal pa natin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, kung hindi ayos ang ating puso, hindi po maganda. Amen? We are accountable for our action. Lagi nating tandaan. Number 2, be proud, not prideful, mga kapatid. Be proud, pero not prideful. Kasi kung ang pride na po ang lumalabas sa atin, makagawa na po tayo na nagmamataas tayo sa ating sarili. No? Hallelujah. Hallelujah. Be proud sa iyong sarili na nakilala mo ang Diyos, mga kapatid. Dahil lahat ng meron sa atin, mula po sa ating Diyos. Kaya be proud, pero not prideful, mga kapatid. Iba yung proud ka, dahil pag proud ka, nakilala mo ang Panginoon, lalabas yan sa inyong buhay o sa inyong bibig, mga kapatid, puro na lang pasalamat sa Panginoon. Salamat ako, Lord, na kahit ako makasalanan, kahit ako, Lord, nakagawa ng hindi maganda sa iyo, pinatawad mo pa rin ako. Sarili mo yung tinitingnan mo, hindi yung mali ng kapatid mo. Lord, kahit ganito pala yung nagawa kong mga kasalanan, pero pinatawad mo ako. Di ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, don't compare yourself to other. Amen? Don't compare yourself to other. Siya, mayaman siya, bumili siya ng malaking TV, bibili din ako ng malaking TV. Amen. Hallelujah. Yun sila, yung pamilya niya is kumpleto. Bakit ako hindi kumpleto yung pamilya ko? Don't compare yourself to other. Amen. Siya, bakit ang ganda ng boses niya? Kaya ako hindi. Amen. Be proud what you have, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Number 3, mga kapatid, don't compare yourself to other. 2 Corinthians, mga kapatid. Inulit ko lang po. Hallelujah. Don't compare, dahil ito po yung salita ng Diyos na laging inuulit-ulit sa atin. Laging sinisiksik sa ating puso, isipan, mga kapatid, dahil hindi natin namamalayan, nagkumpara na pala tayo. Nagkaroon na pala tayo ng envy. Hallelujah. Hindi na si Lord ang napurihan natin, mga kapatid. Masama na yung nasa puso natin, mga kapatid.
Pero salamat ako dahil wala po yan dito sa God is our strength. Amen? Hallelujah. Isa lang po itong paalala sa atin, mga kapatid. Okay? Hallelujah. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, mga kapatid. Sabi niya dito, hallelujah, sapagkat hindi kami na nangagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon, sa mga nangagpuri sa kanilang sarili. Ngunit sila'y naisukat ang kanilang sarili sa kanila rin, at kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin, ay ang walang unawa. Hallelujah! Praise God! Kung may mga tao ngayon, mga kapatid, na bigla silang naging mayaman, huwag tayong mainbi, huwag tayong mainggit. Kung may kapamilya ka man na biglang yumaman, tapos ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, hanggang ngayon, mga kapatid, hindi ka pa rin naging mayaman, masabi mo, siya nga, hindi niya nakilala ang Diyos. Hindi siya nagpagamit. May mga taong ganun, mga kapatid, na naiinggit, di ba? Pero lahat man siguro tayo, mga kapatid, meron tayong inggit, no? Meron tayong inggit dahil nga kung hindi natin ito patayin or hindi natin isurrender natin sa Panginoon, talagang nandyan yan sa puso mo. Pero once na maging kontento ka, anong meron sa'yo, mapasalamatan ka, amen, hindi mo kailangan mainggit, mga kapatid. Amen? Hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa iba dahil meron kang iyo na wala sila. Meron man ikaw na meron sila na wala ka, at mayroon din silang sa kanila na wala rin sa'yo. Kung anumang meron sa kanila na wala sa'yo, huwag mong kainggitan, hingiin mo sa Diyos. For example, Lord, ito yung hinihingi ko na hindi na ako mahihiya na mag-presider. Or Lord, gusto ko, Lord, na bigyan mo ako ng provision or promotion sa gawain mo, Panginoon, na magamit mo ako. Hindi mo kailangan na mainggit ka sa bawat isa, mga kapatid. Kaya don't compare yourself. Hindi mo alam, yung ginamit pala ni Lord ay pinag-pray pala niya yun. Tapos ikaw gustong-gusto mong magpagamit sa Panginoon, kaso mayroon pang maraming hindrances. Like amo natin, mga kapatid. Hingayin mo sa Diyos. Hindi mo kailangan na comparison. Dahil nakakamatay po o nakapatay po yan sa relasyon natin, mga kapatid. Next, number 4, you're responsible for your action and not those of everybody else. Okay? You're responsible for your action. Responsible mo yung action mo, hindi sa mga tao, mga kapatid. Amen? Kung ano ang ginagawa natin, responsible natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Kung ano yung tinatanim natin, yan po ang ating responsibility. Kung ano yung ipinagawa ng Diyos sa atin, hallelujah, gawain natin, mga kapatid. Praise God. Revelation chapter 3 verse 2, ang sabi niya dito, napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Sabi na dito, magpuyat ka at magpatibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit nang mamatay. Sapagkat wala akong nasumpungan sa inyong gawang sakdal sa harap ng aking Diyos. O, di ba? Ano po daw, mga kapatid? Magpuyat tayo, be watchful, and strengthen things which remain that are ready to die. Di ba? Kaya siguraduhin natin, mga kapatid, yung ating paglilingkod sa Diyos na wala po tayo at wala po tayong attitude na ganito, mga kapatid. Dahil nakakapatay po ito. Hindi mo man napatay yung sister mo, yung ka-brother mo, pero yung relasyon mo sa Panginoon, pwedeng mamatay, mga kapatid. At huwag tayong mainggit sa mga tao na, for example, binalik ni Lord. Pasalamatan natin si Lord na, Lord, salamat sa mga tao na matagal ko nang hindi nakikita at ngayon nakabalik na. Ugaliin natin ang mga ganitong mga mindset, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, hallelujah, ugaliin natin na magpasalamat tayo sa Diyos sa mga taong binalik ni Lord. Amen?
Number 5, mga kapatid, comparing yourself to others limit your potential. Amen? Meron pala mga kapatid na tinatawag consequences, or meron pala mga kapatid consequence kung tayo'y laging nagkumpara sa ating sa iba, mga kapatid. Nalimitahan ang potential mo. Imbes yung potential mo, nandoon na yung tinatawag, mga kapatid, na magaling kang mawit para sa Panginoon. Dahil nakumpara-kumpara mo ba? Dahil sa kumpara na yon, mga kapatid, nalimitahan ang potential mo na dapat mo sanang gawin, mga kapatid. Amen? Kaya sa ating buhay, huwag po tayong magkumpara sa mga kapatiran, kahit sino man, mga kapatid. Kung mayroon kang hingiin sa Diyos, hingin mo sa panalangin, mga kapatid. Welcome po, Sister Jean. Welcome po kayo, kapatid. Sabi dito sa Mark 9, sa number 5 na po tayo, mga kapatid, kung nag-take note po kayo dyan, no? Praise God. Comparing yourself to others limits your potential. Amen? Comparing yourself to others limit your potential. Ito po ang mangyayari sa taong laging nagkumpara, mga kapatid. Mga BR kumpara, saan naman, bahay kumpara. Pero sa mga Kristiyano, wala na to, mga kapatid. No? Hindi na to, hindi na po tayo ganito, mga kapatid, ha? Hallelujah. Kung meron pa man dito ng laging kumpara ay, mga kapatid, no? Hindi ko man alam, pero ito po ay isang paalala sa ating lahat na huwag po tayong magkumpara. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, limit your potential. Sabi sa Mark 9:23, at sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay mangyari sa kanya na may pananampalataya. Importante ang mananampalataya. Amen? Kaya pala natin, may potential tayo. Hindi ako marunong dati umawit, pero ngayon, hinihingi ko sa Diyos na kaya ko na. Hindi mo pala kailangan, mga kapatid, na tinatawag na palakasan, kundi, mga kapatid, hingiin natin sa Diyos kung gusto nating magamit lahat sa Diyos. Amen? Hallelujah. Next, mga kapatid, number 5 yun. And number 6, recognize and remember where your gift and abilities origin form. I-organize o recognize and remember your gift. Okay. Dito natin mababasa, mga kapatid, ang gift na sinasabi, mga kapatid. Buksan po natin ang Bible, Roma chapter 12, verse 6 to 10. Nandyan pa ba ako, mga kapatid? Hallelujah. Nandyan pa ako? Narinig pa ako ninyo? Hello? Hi. Agoy, wala na rin kaway, mga kapatid. Sis Popcorn, salamat. Okay, salamat. Okay, thank you po. Thank you po, Sis Popcorn, kasi wala kasing nag-imik, mga kapatid. Akala ko na wala ako ba. Okay, thank you po. Dito na po tayo sa number 6, mga kapatid. No? Recognize and remember where your gift and abilities to origin form. Ito pong tinatawag sa Roma chapter 12, verse 6, mga kapatid. Ito pong ang mga gift or ability sa mga tao na ibinigyan ng Diyos. At ako'y naniniwala na dito po sa God is our strength, meron po kayong ability o abilidad na binigay ng Diyos sa inyo, mga kapatid, sa ating lahat. Okay. Verse 1 or verse 6, mga kapatid, at yamang may kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, ay mangaghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Number 1 po na gift ang ibinigay, yung hula. Number 2, o kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanilang pagtuturo. And number 8, o ang umaaral ay sa kanilang pag-aaral. Ang namimigay o magbibigay na may magandang loob. Ang pagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay masaya. 9,
ang pag-ibig ay maging walang paimbabaw. Kaupuutan ninyo ang masama at makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipag-una sa isa't isa ang iba. Amen. Ito po mga kapatid ang kaloob. At I believe na dito sa atin merong song leader, merong mga ginagamit talaga, presider, no? Hallelujah, meron ding teacher, merong minister, mayroon din dito mga kapatid na gagamitin ng Panginoon evangelize, nag-i-evangelize mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sister DC, welcome po. Hallelujah. Tayong lahat mga kapatid, gagamitin tayo ng Panginoon. Kaya don't compare yourself to other. Huwag nating ariin, huwag nating isabuhay na ikukumpara natin ang mga sarili natin sa iba. Oy, ikaw brother, dapat gamitin ka na. Huwag mong i-force yung tao na hindi pa niya right time. No? Minsan kasi na-force lang nimo yung tao dahil lang lagi mong sinabihin, uy, ikaw na magpaggamit ka pero hindi pa right time, mga kapatid. Dahil ang lahat ng panahon ay mayroong right time, mga kapatid. Kahit hindi mo pa yan sinasabihan, gagamitin yan ni Lord. Hindi na talaga yan makapagsabi, ay ayaw ko. Kasi every time, may time, mga kapatid. Sabi sa Ecclesiastes, everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. O, di ba? Hallelujah. Hindi natin kailangan, mga kapatid, na brother, mag-share ka na ng word of God. Kung hindi pa niya panahon, huwag natin siyang pilitin. Dahil may panahon sa lahat ng panahon kung kalooban ni Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kahit paano mo sabihin mo, kailangan ikaw na ganito ka na, magpagamit ka na sa Panginoon. Pero hindi pa niya kuling, mga kapatid. Kaya huwag nating ipo-force yung ating mga kapatiran. No? Hallelujah. Hintayin natin pag hinog na. Amen. Hallelujah. Kaya to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven, mga kapatid. Kaya salamat ako sa Panginoon. Hallelujah. Dahil dito, na-recognize natin kung ano pong gift na meron sa atin. Kayo lang din naman nakakaalam niyan, mga kapatid. Kung ano po ang inyong tinatawag na habit. No? Ang habit ko talaga, ako naman, ang habit ko talaga ay magbasa ako ng Bible. Dati, editress po ako, mga kapatid. Hanggang na hinihingi ko sa Panginoon na maunawaan ko yung Bible, nagbabasa lang ako hanggang hindi ko na mga kapatid, tapos hindi ako singer, sabi nga nila, kanta ka Sister Jenny, sabi ko, pawaliha lang ko, ilang ko pakanta kay basig. Ano ba? May kanya-kanya tayong abilidad, mga kapatid. Ako, mahal ko yung pag-share ng Word of God kaysa mag-awit ako, sa totoo lang. Kasi alam ko naman na pag umawit ako, mga kapatid, hindi tutunog. Papunta siya sa kaliwa, mga kapatid, ako naman sa kanan. Ginukdanay ming duha. Sabi pa ng kuya ko, Jine, ayusin mo pag-awit ba? Yung masundan, taga, gukura, magnukdanay mi, pero sige na ba yun po practice, no? Hallelujah, hinihingi ko rin sa Panginoon, mga kapatid. Totoo yun, hinihingi ko rin sa Panginoon na, Lord, bigyan mo rin ako ng potential na mag-awit ako. Di ba? Kaya nagpa-practice ako. Yan lang, practice lang. Ayan, to God be the glory. Okay, next, number 7 na po tayo. Don't compare yourself to others. Number 7, you have guaranteed access to the greatest resources ever. Mayroon po tayo access o greatest resources ever, mga kapatid. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng mga resources. Pero yung iba kasi hindi nila na-recognize, no? Kaya sa atin dito ngayon, nag-aral tayo, i-recognize natin kung ano yung may iba dito, gustong-gusto kong mag-awit. Yun po ay gift mo yan. Exercise mo yun. Ako nga, kahit hindi ko talaga type yung awit, mga kapatid, pero sabi ko, gusto kong matuto. No? Mag-practice lang ko ta, hana ba? Hallelujah. Kaya dito po, mga kapatid, kung tayo'y ganito tayo sa 7 points na binibigay ko sa inyo, wala na po ang ating envy, wala na po yung comparison, mga kapatid, dahil ang comparison kill our relationship, mga kapatid. Kahit nga tayo mag-asawa, tapos
yung asawa mo, kinukumpara ka sa Marie mo doon. May buti pa yun si Marie. Ang siksi-siksi. Ikaw, anong tawag sa atin? Ikaw ano ba tawag dito kapatid? Ikaw nakalusyang ka lang. Gikumpara mo yung asawa mo doon sa Marie mo. Sabihan ka ng asawa, ay doon ka na, kayo na pag-ipon. Di ba? Nakakasira ng relasyon. Ang point ko doon mga kapatid, yung asawa, for example, bana ka. Ang bana naman kasi itong mga lalaki, mga kapatid, mahilig to silang magkidat-kidat og mga chicks ba. Lalo na't makita nila na mamors kayo, no, di ba? Kidat-kidat daya na. Nya anak daya na siya nga buti pa si Marie. Bakit? Si Marie ay siksi pa rin kahit may anak. Basta mga kapatid, sure ako may away kayo ba, hindi ka talaga makadulog, uli, dito juga sa gawas tulog. Kinukumpara mo eh. Amen? Hallelujah. Kung yung asawa mo pala mga kapatid, nagtrabaho, inalagaan yung mga anak ninyo, di ba? Doon mga kapatid, namatay yung relasyon ninyo sa mag-asawa. Kahit naman ako, kung ako ikumpara mo ako niya, iba naman yun ako. Ako, hindi ako mahilig talaga sa sayaw. Yung Marie mo mahilig magsayaw. Sabi niya, buti pa si Maria, ang gandang mag-kiay-kiay. Ikaw, hindi ka talaga marunong. Siyempre, hindi ko yan tahalin. At ang nangyari, kinukumpara tayo. Kaya mga boys and mga girls, tanggalin po nating comparison. Amen. Bilang mag-asawa, huwag po tayong magkukumpara. Dapat kontento ka kung sino yung naging asawa mo, hindi man yan marunong umawit, or yung asawa mo yung, for example, yung bana na to. Kini ha, ang bana na to, dili siya nagatabang sa bahay, or hindi siya tumutulong, hindi nagluluto. Tapos sabihin mo, girls, sabihin mo ba, buti pa yung sa aking Marie ditoon, nagluluto pa. Ikaw, hindi ka talaga tumulong sa bahay. Oh, nagkumparison na mga kapatid. Ang nangyayari, doon mga kapatid, nagkaroon na kayo ng gap. Amen? Ganun po ang realidad sa panahon ngayon kung wala tayong Kristo mga kapatid. At hindi tayo napagsabihan sa salita ng Diyos. May narinig ako dati, no? Buti pa yung ate mo. Bakit yung ate ko? Yung ate mo nag-aral, ganito, ganyan. Sabi ko, ganito, ganyan. Ba't ganun? Kinukumpara ako. Iba naman ako, iba yung ate ko. Kinukumpara ba? Kaya pangit po yun mga kapatid. Kaya tanggalin po natin yan dahil yan po ay hindi maganda. Balik po tayo sa ating key verse sa Galatians mga kapatid. Hallelujah. At malapit na po akong magtatapos. Praise God. Hallelujah. Sabi dito sa Galatia chapter, ating key verse, hallelujah. Praise the Lord. Narinig pa ba ako? Okay. Hallelujah. Galatia mga kapatid, Galatians chapter 3 verse 25. Datapwat tayong dumating na ang pananampalataya ay wala na tayong sa ilalim ng tagapagturo sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. O di ba? Dahil tayo'y anak na ng Diyos mga kapatid, tayo na ay hindi na tayo tawag mga kapatid na alipin pa. Amen? Hallelujah. Tayo po ay nandito na sa Panginoon na may pananampalataya na tayo. Hindi na natin ikukumpara yung sarili natin sa iba. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, walang magiging Hudyo o Grigo man, at walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Pag ito po ma-exercise natin mga kapatid, sure ako na maganda po ang daloy ng ating pamumuhay. Bilang mga Kristiyano, tayo po'y may mga asawa, or isa lang pala, asawa lang. May mga anak, lagi nating ituturo sa kanila na huwag kang magkumpara-kumpara. Kasi may mga bata ngayon mga kapatid, mama, bakit yun yung classmate ko, ganito ang baon niya, ang laki, oh. Dapat ganun na paraan mga kapatid, masasabi mo na makontento ka kung anong ibinibigay ko sa'yo. Huwag kang magkumpara doon sa classmate mo.
Yun po ang lagi kong itinuturo sa anak ko, mga kapatid. Alam mo ba, maamis lang ako sa anak ko ba kasi ngayon, pasukan na. Kailangan na natin na magbili ng bag. Sabi ko, "Nak, may bag ka pa naman nung dati, hindi na ako bibili ha." Sabi niya, "Okay lang ma, walang problema. Bilihan mo lang ako ng notebook, papel at ballpen." Oh, sabi ko sa kanila kasi, mga kapatid, pinapalaki ko sila na kung anong meron sa atin at anong nakikita mo sa labas, huwag mong sasabihin sa akin na meron sila, bakit ako wala. Dahil hindi po yan maganda. Kaya mga kapatid, nakikita ko yung bag niya, mga kapatid, nung ano pa yun, grade 6 pa lang yun siya. Original naman kasi, kaya may kamahalan yung bag nila, pero tinatawag, mga kapatid, na hindi madaling masira. Kaya sabi niya, okay, okay na okay po yung bag niya, kaya hindi po ako masyadong nakapagbili ngayon ng gamit talaga. Kaya salamat ako sa Panginoon, kasi kung ibang bata pa yan, gusto talaga yan ng bago. Hindi yan papasok. Yung kapatid niya na panganay, mga kapatid, talagang lahat bago. Iba yung ugali ng dalawa kong anak, mga kapatid. Hindi natin maano, no, kasi yung isa kong anak, talagang iba yung ugali niya, mga kapatid. Pero yung bunso ko, kung ano yung sinasabi ko, susunod naman. At susunod naman rin yung panganay ko, pero meron lang talaga siyang ano ba, yung socialist o ganun. Pero mapagsabihan ko naman din siya. Pero iba talaga yung ugali ng dalawa kong anak, mga kapatid. Nandoon yung comparison, praise God, pero yan po ay pinag-pray po natin sa Panginoon. Okay, balik na po ako, mga kapatid, dito sa ating topic na don't compare yourself, mga kapatid. Ito na po ang aking masasabi, mga kapatid. Paano natin or how to avoid comparison? No? Paano natin ma-avoid ang comparison, mga kapatid? Napag-usapan po natin kanina about po sa compare yourself to other, inspect yourself. We are accountable for our action. Number 2, be proud, not prideful. Number 3, don't compare yourself to others. Number 4, you're responsible your action and not those of anybody else. And number 5, comparing yourself to others and limit your potential. And number 6, recognize and members where your gift and abilities to origin form. Number 7, last, you have guaranteed access to the greatest resources. And dito na po tayo sa application, mga kapatid, na ways to avoid the comparison. Ito po ang pinakamaganda natin na mayroon po palang paparaan, mga kapatid, to avoid the comparison, mga kapatid. Number 1, fix your eyes on God and not on others or yourself. Okay, take note, mga kapatid, maganda po itong application natin. Anong gagawin natin, mga kapatid? Fix your eyes on God and not on others or yourself. Hello, narinig pa ba ako? Ayo. Ba't wala na yung dalawa dito sa taas? Ayan, akit ka, si Sterling. Iniwan nila dito sa taas, mga kapatid. Hallelujah. Akyat po kayo dito. Ayan, sis Popcorn, salamat. Sabi dito, fix your eyes, mga kapatid. Hindi ka tumingin sa sarili mo. Hindi ka rin tumitingin. Paano ka? Hindi ka titingin kundi sa Diyos ka lang. Okay? Avoid to comparison, mga kapatid. Ayan, salamat po, Sister Jean. At nalit ka na, no? Thank you kasi naka-join ka pa dyan. Kumusta man ka diha? Okay. Hallelujah. Ito po, mga kapatid, avoid the comparison. Hallelujah. Fix your eyes on God and not on others yourself, mga kapatid. Mababasa po natin, mga kapatid. Hallelujah. May isang slot pa natin, mga kapatid. Akyat na kayo dyan. Ako, maunahan na kayo. Sige kayo. Sige, mga kapatid, basahin po natin ang application na po tayo dito sa Hebrew chapter 12. Chapter 12, mga kapatid. Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Di ba?
Namasdan natin si Jesus na gumagawa sa sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis sa cross na niwalang bahala ang kahiyaan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. O di ba? Mga kapatid, salamat Sister Juan at nakarating ka po. Thank you Sister Juan, na-miss ka namin. Hallelujah! Ito po ang pamaraan mga kapatid to avoid the comparison mga kapatid. Fix your eyes on God and not on others or ourselves mga kapatid. And number 2, recognize God's grace in your life and get out of that entitlement mentality. Hallelujah! Praise God! Ano po ba mga kapatid? Get out. Get out of the entitlement mentality. Kung naalala ninyo mga kapatid, ang prodigal son po mga kapatid, nung bumalik po siya, diba, ang kapatid niya nagagalit sa kanya. Pakimute lang po ako slot number 4. Thank you po kasi masakit po sa tainga. Salamat po. Ayan. Hallelujah. Ang prodigal son mga kapatid, nung bumalik siya, ang nagagalit dun, salamat po kapatid ko. Ayan. Hallelujah. Di ba nagagalit yung kapatid niya? Na minsan din sa ating mga Kristiyano na merong bumabalik, galit tayo. Di ba? Okay. Pupuntahan muna natin mga kapatid. Ang Luke chapter 19, hallelujah, about po sa prodigal son, mga kapatid, na bumalik siya, pero yung kapatid niya, mga kapatid, dahil nakita niya, binihisan siya, binigyan siya, di ba, tinatawag doon mga kapatid na, hallelujah, bakit ako, hindi ka ano sa akin, siya na naglustay sa iyong pira, siya pa yung binihisan mo ng ganyan, o di ba, comparison. Kaya, recognize God's grace in your life and get out of that entitlement mentality. Kadalasan po ngayon mga kapatid, ang gawain dito sa BR mga kapatid, no? I hope na hindi po tayo kasali dito. Puro kumpara. Dito ako kasi marami dito. Dito ako kasi idol ko yung pastor dito. Dito ako dahil gusto ko yung pastor dito. Gusto ko yung nagtuturo dito. Hallelujah. Hindi po yan kalooban ng Panginoon na ganun mga kapatid. Dahil tayo po ay accountable. Sabi pa nga sa ating nabanggit kanina mga kapatid kong mahal, we are accountable for our action. No? Hallelujah. Ayan mga kapatid. Praise God. Next mga kapatid, hallelujah. Hindi ko na to babasahin yung prodigal son. Kung kayo man ay magbabasa doon mga kapatid, hallelujah, ay basahin nyo na lang po. Dahil mahaba po yan, ang prodigal son mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon, kung titingnan ninyo mga kapatid, sa 25 po natin yan mababasa, no? About po sa kanyang, nainggit siya. Nagkaroon siya ng tinatawag comparison sa kanyang sarili. Sabi niya doon, na nasa bukid ang anak niyang panganay. At nang siya'y dumating at malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. Number 26. At pinalapit niya sila sa kanyang isa sa mga alipin at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. Nagtatanong yung tinatawag na panganay na anak. 27. At sinabi sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay na inyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. 28 ang sabi, datapwat nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at sinabi, manamhik ka sa kanya. Nagalit mga kapatid. Diba? Mayroon din pong ganun na mga ugali bilang Kristiyano na bakit pinarangalan siya? Bakit appreciate pa siya na iniwan na nga nila ako sa gawain ng Panginoon? Or iniwan na nga nila ako dito sa church.
pagdating na bakit nawi-welcome siya, 'di ba? May mga espiritu na ganito, mga kapatid, pero alam ninyo, hindi yan mula sa Diyos. Okay? Take note. 29, datapot siya'y sumagot at sinabi sa kaniyang ama, narito maraming taon nang kitang pinaglingkuran at kailanmay hindi ako sumuway sa inyong utos at gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipinagkatuwa ko sa aking kaibigan. O, ganito ang sagot sa isang lalaki na panganay. Ang 30, ang sagot, datapwat nang dumating itong anak mo, umubos sa iyang pagkabuhayan, sa mga patutot ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. O, nandoon ang comparison, mga kapatid. 31, at sinabi niya sa kanyang anak, ikaw ay palaging nasa akin, at iyo ang lahat sa akin. Hallelujah! Hello, may nakuha tayo dito, mga kapatid. Tumindig yung balahibo ko, napakasarap. Sabi ng Panginoon, tayo, kasama na tayo. Hallelujah. Anong meron sa akin, meron ka. Pero datapwat, karapat dapat na magkatuwa at mangagsaya tayo sapagkat patay na ang kapatid mong ito at muling nabubuhay at nawala sa nasumpungan. Nawala at nasumpungan. Ibig nating sabihin o ibig kong sabihin sa bawat isa ngayon, mga kapatid, na maging thankful tayo kung merong mga kaluluwa na bumalik sa presensya sa Diyos. Amen? Hallelujah! Itong panganay na ito, mga kapatid, yes, matagal na siyang kasama niya. Maraming Christian ngayon na yes, matagal na siyang naglilingkod sa Diyos. Pero panay lang, anong tawag dito, mga kapatid? Panay lang nagbantay sa mga kapwa nila. Ito namang lalaki na ito, mga kapatid, yes, kasama nga niya, pero malayo ang puso niya sa Diyos, sa kanyang ama. Pwede din pong mangyari sa atin, mga kapatid, kung nandito pang ating comparison sa buhay natin, pwedeng nasa gawain ka, pero wala na ang puso mo sa gawain. Lo? Amen? Pwedeng nasa gawain ka, pwedeng nagpagamit ka, pero wala ang puso mo sa Panginoon. Amen? Bantayan nato ni mga igsoon kong mga kapatid kong mahal. Dahil marami pong ganito ang mga sitwasyon na ginagawa. Lagi nating tandaan na mayroong nauuna, nahuhuli, at merong nahuhuli, nauuna, mga kapatid. Huwag tayong kampante. Present ka lang dyan, pero ang tunay pala or ang puso natin pala ay wala na sa Panginoon. Pwede kang nandyan, natulog ka naman. Pwede kang nandyan, pero iba naman, nag-scroll-scroll ka naman ng Facebook mo siguro, or yung iba, nag-reels-reels. Yung iba, may kausap sa kabaunan sa Messenger. No? Sabi pa ni pastor, sige lang, kanang ulo ninyo, mura na maluwas. Pero wala yan dito, mga kapatid. Amen? Kaya, mga kapatid, recognize God's grace in your life and get out of the entitlement mentality. Hallelujah. Number 3, be grateful for what you have and what God has given you. Be grateful for what you have and what God has given you, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Napaganda, no? Be grateful. Ways to avoid the comparison. Kontento na tayo ano meron sa atin. Number 4, rejoice when God's bless other. Dapat nga pala tayo masaya, mga kapatid, kung binibless ang ating mga kapatiran. Amen? Kaya isa lang po itong mga pagtuturo sa atin na dapat nating maisabuhay, mga kapatid. Sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 45, ang sabi niya doon, mga kapatid, hallelujah, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at mabuti, at papaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. O, diba? Praise God. Upang kayo'y maging mga anak. Hallelujah. Kaya rejoice when God's bless other. Hallelujah.
makabahay lang gani yung kapatid mo kapatid mo sa laman. Minsan nagkumpara na tayo. Mayroon ba dito yan mga kapatid? Kung wala, kung meron, nakakita ka sa inyong kapatid. Mayroong mga magkapatid, mga kapatid sa laman. Nag-grow lang yung bunso nila. Nandoon ang inggit sa mga magulang. No? Hallelujah, nawa, wala po yan sa atin mga kapatid. Hindi po maganda talaga. Kaya rejoice. Ang gawin natin, masaya tayo. Lord, salamat, pinagpala mo ang aking kapatid na ito. Lord, salamat, pinagpala mo ang aming mahal na kapatid na ito. Ganun po ang ating gawin. Number 5 na po tayo, try to see other people needs and bless them. No? Hallelujah. I-try natin. 5 ways to comparison, mga kapatid. Try to see other people needs and bless them, mga kapatid. I-bless natin, Lord. I-bless mo po ang aking kapatid na ito. Amen? Kasi mahirap po talaga sa isang tao na puro comparison. Compare, mga kapatid. Hindi tayo mga taga dito sa Saudi, mga kapatid. Dito talagang kumpara dito, mga kapatid. Yun po ang hindi maganda. Pero sa kanila is napakaganda ganun, mga kapatid. Pero hindi man tayo, dahil naturuan tayo sa salita ng Diyos, tanggalin po natin ang pagiging comparison, mga kapatid. Amen? And number 2, mga kapatid, or number 5 na pala, try to see other people needs and bless them. Philippians chapter 2 verse 3, mga kapatid. Sabi dito, hallelujah, chapter 2 verse 3 to 4, ang sabi niya dito, na huwag ninyong gawin anumang pamagitan ng pagkampi-kampi o sa pamagitan ng palalo, kundi sa kabaan o kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa iba lalong mabuti kaysa kanyang sarili. O, di ba? Hallelujah! Praise God. Number 5, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo na kaniyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay iba't iba. Hallelujah! Praise God. At last, mga kapatid, dito na po tayo sa last, no? Don't turn the thing you desire into an idolize. No? Huwag tayong tumitingin sa mga idolize, mga kapatid. Kadalasan ngayon, mayroon tayong mga idolize eh. Hallelujah! Hallelujah! Masama po yung maging idol-idol ta, lalo na't nag-idol-idol kayo ni sino ba yung taga Mindanao, mga kapatid, nakalimutan ko yun. Si Elias man yun, si Elias Gay. Oo, maraming nag-idol doon, mga kapatid. Don't turn the thing you desire into an idol, mga kapatid. Exodus chapter 20. Hallelujah. Exodus, dito na po, mga kapatid, may isa pa po pala. Magtatapos na po tayo. Hallelujah. Praise God. Sabi dito sa Exodus chapter 20 verse 17, mga kapatid, ang sabi niya dito, hallelujah, huwag mong iimbutin ang bahay ng inyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng inyong kapwa, ni ang kaniyang aliping lalaki o kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anumang bagay na inyong kapwa. Oh. Dito tayo, mga kapatid, kahit anong bagay sa ating mga kapwa, huwag tayong magkumpara. Minsan, mga kapatid, yan po ang nakakasira sa atin. Hallelujah. Next, mga kapatid, last but not the least, number 7. Hallelujah. Avoid to comparison, mga kapatid. Find your identity in Christ, not in what you do or who you are. Ano po daw, mga kapatid? Find your identity in Christ, not in what you do or who you are. Praise God. Hallelujah. Hanapin natin ang identity natin sa Panginoon. Hindi dahil sino ka or anong nagawa mo or sino ka, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, hallelujah, dito lang po ako nagtatapos, mga kapatid. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. At muli, mga kapatid, tayo po ay pinapangunahan sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Habang po ako ay nagpa-background, ako po, mga kapatid, ay mag-pray sa bawat isa po sa atin bago ko po ibibigay sa ating presider sa oras na ito. Hallelujah. At ang awit na ito, mga kapatid, pagmata. Marami ng mga panahon na ang mga tao natutulog na sa kanilang paglilingkod sa Diyos. At nakalimutan natin na tayo'y anak ng Panginoon. At nagawa natin na lagi tayong nandito sa gawain ng Panginoon, pero ang tunay, wala na po ang puso natin dito sa gawain ng Panginoon. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Habang napakinggan ninyo ang ating background, mga kapatid, tayo po'y manalangin
at lumuhod kung saan po kayo diyan mga kapatid. Hallelujah. Wag po nating tingnan ang ating mga kapwa. Tingnan natin ang ating sarili. Asan ka na ngayon? Anong level ka na sa inyong pananampalataya? O baka nasa level ka pa lang na laging nagkumpara, laging inggit, or lagi mong hinahanap ang wala sa'yo. At ang resulta, hindi ka mapasalamaton kung anong meron sa'yo. Kung yan po tayo ngayon mga kapatid, ibibigay po natin sa Diyos. Lagi nating tandaan na meron tayong kanya-kanyang binigay na gift ang ating Panginoon. Hindi natin kailangang patayin ang relasyon natin sa magkapatid. Lahat tayo, may kanya-kanya tayo. Kailangan lang nating i-exercise, mga kapatid,